Good morning. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At ganoon din sa mga spirito, magandang gabi sa kanila. At ganoon din po doon sa mga panauhin natin na kumbaga ang sadya nila ay magpatulong o kaya maibsan ang kabigatan ng katawang laman sa makatuwid bagay yung karamdaman pisikal na nangangailangan na magkaroon ng kagalingan. Pero mapalad tayo dahil sa loob ng mahabang panahon, kung hindi man tayo nakapasok ng simbahan, ito na yung paraan. Marahil kailangan natin makarinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Ang mensahe po ngayon, meron tayong mga sitas. Ang una po, ayon po sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sa Kapitulo 10, versikulo 6 hanggang 13. Ang sabi po ay ganito: ang mga bagay na ito ngay parang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama gaya naman nila na nagsipagnasa. Kung pag-aaralan po natin doon sa unang versikulo, sino po ba yung pinatutungkulan dito ni Apostol Pablo? Kung itataas natin yung sitas, ito po yung panahon na ang mga Israelita ay hinango sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos nung suguin niya si Moises upang sa pamamagitan niya ay ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos. Pero po ang mga Ehipsyo, ni kahit ang Paraon man, ay meron ding kakayahan na pantayan ang kapangyarihan ng Diyos, pero hindi po siya nagtagumpay. Sa makatuwid bagay, sa kalooban ng Diyos, ang mga Israelita ay nahango mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero po ang nangyari, bagamat ang mga Israelita ay naging alipin, pero kumbaga sa haba ng panahon na sila'y naalipin o nakaalipin, nasanay sila sa ugali ng mga Ehipsyo na kumbaga sila'y busog, hindi sila nagugutom, lahat ng kailangan nila ay ipinagkakaloob sa kanila. Pero bagamat po sila ay naalipin, kalooban din po yun ng Diyos dahil kinakailangan mangyari na sila ay magpatuloy ng kanilang lahi. Sapagkat kung hindi po sila napaalipin, marahil wala na po ang kanilang lahi. Kaya po, kumbaga, naampon sila doon sa Ehipto sa pamamagitan ni Jose. Nung marami na sila, ito naman yung panahon na tinawag si Moises para hanguin sila at dalhin na doon sa lupang pangako na inihanda ng Diyos para sa mga Israelita. Kaya nangyari po, sa pamamagitan ni Moises, marami silang pinagdaanan. Naroon na doon sa paglalakbay nila, hinabol sila ng mga Ehipsyo. Naroon na yung mga sila mismo na nagtatalo, na nagagalit sila kay Moises dahil sa kasaganaan ng kanilang buhay, dumana sila ng paghihirap doon pa lang sa daan. Bagamat maraming himala na ginawa ang Diyos, naroon itinawid sila doon sa dagat. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin sila naniwala. Nung iniwan sila ni Moises at umakyat sa bundok,
nung ipagkaloob ang 10 utos, ano ang ginawa nila? Nagsipagsamba sila sa Diyos Luzon. Sa makatuwid bagay, yung daladala nilang mga ginto ay pinagsama-sama nila at ginawang isang bisirong bagay. Yun ang kanilang pinagluhod-luhuran. Ganyan po katitigas ang ulo ang mga Israelita. Kaya po, kung pag-aaralan po natin, itinuturo dito o ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang mga bagay ay maging halimbawa sa atin. Na dapat huwag na natin tularan yung gawain ng mga Israelita. Walang iba yung katigasan ng kanilang mga ulo. Tatanungin po natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y minsan sumusunod din sa kalooban ng Diyos? O pagkaminsan sadyang may katigasan din ang ating ulo? Nakumbaga, ayaw nating magpasakop na sa halip na nandun tayo sa oras ng pakikinig ng Ebanghelyo, naroon tayo sa kaabalahan natin sa buhay, binabaliwala natin ang araw ng pagsamba. Yun po ay bagamat simpleng pamamaraan, pero may katigasan na po ang ulo dahil ayaw pong sumunod. Ngayon po, pag yan po ay binigay na halimbawa sa atin. Sabi dito, huwag tayong magsipagnasa sa mga bagay na masama. Ang pagnanasa po kaya, yung tinatawag na paghahangad. Halimbawa, alam na natin ang mabuti at masama. Pero mas pinipili pa natin ang masama o ninanasa pa natin ang masama. Yan po ay papunta sa kapahamakan. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Hanapin natin yung mga bagay na mabubuti. Ano ba paalala niya, Apostol Pablo? Huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya niyaong ilan sa kanila ayon sa nasusulat na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Kung pag-aralan po natin, ang mga bagay na ito na ginawa nila ay puro sa kanilang sariling kalayawan. Ngayon, kung sa ating sarili naman, ang ninanasa lang natin yung pangsarili nating kaligayahan, pangsarili nating pagtatagumpay, pangsarili nating mga pangangailangan sa buhay, yan po ay isang pamamaraan din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil pagka nawili po tayo doon, yung itinakda ng Diyos na araw ng pagsamba, nakain pa ng oras na dapat sana inilaan natin doon sa araw ng pagsamba. Kumbaga, yung 6 na araw, nadugtungan natin, naging 7. Nakuha pa natin yung isang araw, sabi nga, ninanakawan ninyo ako. Anong tawag din sa atin? Isa rin, pwedeng sabihin, mapakiapid. Bakit po? Dahil, kumbaga, nakakunik na tayo sa Diyos na makikinig ng Ebanghelyo, pero may kaagaw siya. Katulad naman ng isang pagsasama ng mag-asawa, kung committed na yung babae sa lalaki at yung lalaki sa babae, kahit may makita pa siya na lalaki man o babae, hindi niya pakikitunguhan, kundi magiging seryoso sa doon sa kanyang asawa. Kanya din ang kalagayan bilang Kristiyano. Kung committed na tayo kay Kristo, committed na tayo sa Diyos sa araw ng pagsamba, maging Sabado man yan, o Linggo, o kahit anong araw man yan, kinakailangan natin sundin at gawin yan. Sapagkat kung doon natin malalaman kapag hindi tayo nakapagsisimba o nakakarinig ng Ebanghelyo, parang may kulang sa buhay natin. Kaya po, para maunawaan natin, kinakailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos, hindi yung sarili nating kalooban. Pahalagahan natin yung mga pagtitipon, yung araw ng pagsamba, sapagkat ang makikinabang po niyan, hindi po yung ating kapwa, kundi yung sarili din nating buhay. Sapagkat kinakailangan natin ng Ebanghelyo upang siyang maging gabay sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Makapagpasya tayo ng tama, naaangkop at naayon sa kalooban ng Diyos upang sa ganon, hindi tayo mapahiwalay sa Kanya. Kaso ang problema, kapag tayo
ay napahamak na. Nakuha pa natin yung isang araw na para sana sa Diyos at para din sa ating sarili. Yung araw na makinig tayo ng Ebanghelyo, ang nangyari, nanakaw pa natin dahil napunta sa mga pansarili nating pangangailangan. Sana po, pag-ingatan po natin yung mga bagay na yaon. Ano pa sabi nito? Huwag din naman tayong mag-iapit gaya ng ilan sa kanila na nangakiapit at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Imagine po kung gaano karami ang mga Israelita na sinama ni Moises mula sa Ehipto. Sa araw-araw, isang araw ang namamatay 23,000. Kung gaano karami yung sumunod doon para tumawid doon sa dagat at naging kasama na ni Moises na sadyang ang iba ay matitigas ng ulo, kaya ang iba hindi na nakarating doon sa lupang pangako, kundi sila'y nangabuhan sa ilang. Ibig sabihin sila'y namatay na sa daan pala, sapagkat hindi po natutuwa ang Diyos o nagagalak sa mga taong suwail. Ganyan po humatol ang Diyos noong panahon. Ano ba sabi dito? Huwag din naman nating tuksohin ang Panginoon gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila na nangapahamak sa pamamagitan ng ahas. Ano pong klaseng pagtukso? Halimbawa, sabi po dito sa Bilang, sabi po dito sa nangatukso sa pamamagitan ng ahas. Sabi po sa Bilang 21, 5:6. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig? Sapagkat at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mga bangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagalang bayan. Maraming sa Israel ang namatay. Kumbaga po, bakit nasabi ditong tinukso ng mga Israelita ang Panginoon? Nung sila po ay maglalakbay, araw-araw ay may pinapadala sa kanilang mga mana na kinakain nila at mayroon pa yung mga tagubilin. Kapag ang mana ay dumating na kinakailangan, kainin mo agad, naroon. At kung meron, magbubukod ka, kinakailangan sundin mo. Dahil ang nangyayari po, kapag halimbawa, dumating yung mana o yung pagkain, pagkatapos ang bilin ay kainin agad. Ang iba ay naglaan ng para mamaya o bukasan. Pero nung kanilang buksan na, inuukod na. At may mana naman, kapag sinabi, magtira ka hanggang bukas, ang iba inuubos nila ngayon. Yung kinabukasan, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nangyayari po na hindi nagkakaroon ng ukod. Ganyan po mga pangyarihan ng Diyos. Kaya sa kalagayan ito, ang mga tao ay nagsawa na sa mana. Ay hinahanap nila ibang pagkain, yung mga masasarap na pagkain na kanilang nakasanayan doon sa Ehipto. Kaya nangyari sa kanila, sila'y nangapahamak. Ano ba sabi dito? O nangapahamak sa pamamagitan ng ahas. Huwag din kayong mga bulong-bulungan gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Dito po, magkakaroon tayo ng problema. Halimbawa po, sa oras na napapakinggan natin yung Ebanghelyo o yung mensahe o yung sitas o mga kapahiwatigan man ng mga espiritu, ito po ay hindi nawawala sa atin. Yung nangagbubulong-bulungan. Sabi sa Bicol, nagngurog-ngurog. Na kumbaga, kahit na sabihin na iyan na yung pahiwatig o paabot o yung mensahe, pag kami ang ating sariling kalooban ay tumututol, hindi pa napigilan ng dila, nagsasalita pa sa kapwa. Yan po tayo napapahamak. Ibig sabihin, kahit pala tayo ay nangagbubulungan,
o na nagbubulong-bulungan, delikado pala ang magiging kalagayan natin. Nandyan ang mangwawasak. Sigurado ang kalalagyan natin. Kaya ang dapat natin gawin, walang ibang sumunod. Sapagkat ikapapahamak natin kung halimbawa yung aral ganito, na kinakailangan tayo magpatawad, kinakailangan tayo magsipagsisi, kinakailangan ganito, kung iba-ibang mga mensahe, minsan tutol ang ating sariling kalooban, huwag na tayo magpulong sa iba. Sapagkat darating ang mangwawasak, alam na natin sino yan, walang iba ang diablo. Kaya hindi po tayo mapupunta sa mabuti, kundi katahamakan din natin ang mangyayari. Ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa. Ibig sabihin, kung nangyari yun sa mga Israelita, kung nangyari yun sa mga sumunod kay Moises, na sila ay nagsamba sa Diyos-Diyosan, na nagbulong-bulungan, na nagpaliwan sa isa't isa, at ganun din naging mapakiapit, kinakailangan po, hindi na natin dapat gawin. Yun ay halimbawa. Meron pong tinatawag na kinalagyan para sa kanila ang Diyos. Kaya kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, pag-ingatan natin masikap ang mga bagay ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoong Jesucristo sa makatuwid bagay yung Ebanghelyo na ipinapasok natin sa ating mga tainga at inilalagay natin dito sa ating puso. Sapagkat tunay nga po na kapag ang Ebanghelyo ay pinadadaan natin, nilalakas lang natin sa kabilang tainga at hindi nakakapasok sa ating puso, kumbaga, nalilin lang tayo sa Satanas. Kaya ano pong dapat nating unawain? Kinakailangan yung mga bagay na nangyayari noong una, huwag nang maulit. Maging halimbawa yun upang hindi tayo mapahamak, upang hindi tayo mapunta sa mga wasak, upang hindi tayo mga buwan, sapagkat ang nais ng Diyos tayo ay sumunod sa Kanya. Ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang minarapat na dapat nating sundan sa makatuwid bagay, yung mga yapak na iniwan na halimbawa ng ating dakilang Panginoon. Ang halimbawa ay mapagpakumbaba, mapagparaya, mapagpahinuhod, mapagpigil sa galit. Yan ang dapat nating pagkanasain at gawin, sapagkat yan ang mga halimbawa na iniwan ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung yan po ay naging halimbawa, nangasulat na pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Sa pagkatuwid, paghahanda yan dahil malapit na ang katapusan ng mga panahon. Kung pag-aaralan po natin ang nangyayari sa sanlibutan, yung giyera, paraan na yan, na kapag nalipod na yung Israel, napahamak na yung lugar ng Israel, nandiyan na, malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Hanggang sasabihin mo ng mga Israelita, magbalang ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Sa makatuwid, malapit na. Nililiglig na ang bayan ng Israel. Ano ba sabi dito? Kaya, ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Ibig sabihin, halimbawa, tayo, alam natin, ay hindi yan mangyayari sa akin. Mabuti naman ang ginagawa ko. Dito may paalala sa San Pablo, mag-ingat tayo sa ating pagkakatayo. Sapagkat ang pamamaraan ng pagtukso ay hindi naman po yan na gagamitin yung ibang tao na hindi natin kakilala para tuksoin tayo, kundi siyempre yung mga malalapit sa ating buhay, yun ang ginagamit. Minsan hindi tayo nakakapagpigil, ang napapahamak sa atin, walang iba, itong bibig, itong bunganga, nakakaganti tayo sa kanila. Pag minura tayo, nagmumura din tayo agad. Kapag nakarinig tayo ng masakit sa tainga, sumasagot agad tayo. Yun ay nakapapahamak sa atin. Kaya, huwag tayong pangakampante, kundi kinakailangan, sabi nga, maging matalino kayo katulad ng ahas.
Ang ahas, totoong nanunuklaw. Pero hindi po yan basta nanunuklaw. Kapag talo siya, lumalayo siya. At maging matintim ang gaya ng kalapati. Kapag mga awayan na, ang kalapati lumalayas. Kumbaga, kung yan ang maging ugali nating mga tao, nilalayuan natin yung mga kaguluhan at ganoon din. Nag-iingat tayo ng ating sarili para din sa sarili natin yung kapakanan. Ano pa sabi dito? Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalapit din ng tukso ay gagawa naman ninyo ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ibig kong sabihin dito, halimbawa, dumating sa atin ang tukso. Kumbaga, yung sukat ng kakayahan natin, hindi hihigitan yun ng tuksong darating sa atin. Pero kung halimbawa, ang kahinaan natin, kasi ang pagtukso kasi, hindi naman yan ora mismo na pinagpaplanuhan din niya ng manunukso kung saan ang kahinaan o weakness ng tao, nandoon naman ang tukso. Halimbawa, ang weakness mo, ang weakness halimbawa ng lalaki, ang babae. Tapos nakakita siya ng magandang babae. Siyempre, kapag nagsalita ng ating bibig, nalaman ni Satanas, ang kahinaan pala nito babae, yari ka sa akin. Palalapitin niya sa iyo yung babae. Tutoksohin ka. Ngayon, di siyempre, gusto mo naman, sabi dito, gagawin naman ninyo ang paraan ng pag-ilag. Sa mga tuwid, kapag nawiyan na yung tukso, gagawa tayo ng paraan na iiwasan natin, iiwawaksin natin ang ating sarili na hindi mabahaman. Kinakailangan ang ating sarili ay ipalagay natin na lumalayo doon sa mga bagay na dumarating na tukso sa atin. Kumbaga, preparado tayo. Hindi ibig sabihin na kapag, halimbawa, andyan na yung manunukso. Kasi ang panunukso, hindi na mapakilala yan. Maraan niya ng pagtukso para mahikayat ka, makuha ka. Sapagkat, kumbaga, ang pamamaraan kasi ni Satanas, hikayatin ka mula sa nasa loob ka na ng kongregasyon o ng iglesia, isang manampalataya o tagasunod ng Diyos. Ang pamamaraan niya kasi pagtukso para makalayo ka, makalabas ka yan sa simbahan. Yan po ang pamamaraan. Halimbawa, naki-oras ng Ebanghelyo, nakikinig tayo. Minsan, hindi ba kayo para sa pangangailangan? Punta tayo ng siya. Isa yung pamamaraan. Minsan, pag hindi na bumalik, natukso na yun. Kaya, kung pag-aaralan po natin, bigyan natin ng halaga ang mga Ebanghelyo na ating napapakinggan. Ang mga mensahe, kinakailangan. Kumbaga, importante sa ating buhay ang Ebanghelyo na dapat mapakinggan natin yan. Kaya kung naroon na po yung pamamaraan ng mga pagtukso, dapat marunong po tayong kumilala. Kapag yan ba ay pagsubok o tukso na dumarating sa ating buhay, sapagkat baka tayo ay mapaglalangan ni Satanas. Kaya po, sigapin natin magtagumpay tayo lahat na dumarating sa ating mga buhay. Sa makatuwid bagay, yung pamamaraan ng panlilinlang, pamamaraan ng pagtukso ng kalaban ng Diyos sa makatuwid bagay. Kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo matatalo sapagkat hindi po itutulot ng Diyos. Sabi dito, tapat ang Diyos. Ibibigay sa atin, depende sa kakayahan ng bawat isa sa atin. Pero ang tao, bakit po bumabagsak? Dahil po sa mga pagnanasa. Kumbaga, hindi natin ginawa yung pamamaraan ng pag-ilag, kundi sinasang-ayunan na natin. Kumbaga, dahil yun na yung weakness natin, pag sinubok tayo doon sa kahinaan natin, pinapatulan pa natin, yun na po yung tinatawag na nagsipagnasa. Kaya po anong gagawin natin? Kapag ang mga bagay ay ikapapahamak natin, huwag na nating patulan. Yan ay para sama-sama. Kung yan ay ikabubuti natin, tangkilikin natin, sapagkat yan ay mula sa Diyos. Kaya, kilalanin natin ang ating sarili, ang ating mga kalakasan, ganun din ang ating mga kahinaan. Meron pa po tayo ditong isang mensahe.
Sabi po dito, siguro dito na lang muna ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man po ang mga karaingan, kahilingan man, kabigatan man ng katawan o karamdaman, ipagkaloob nawa sa atin ang kagalingan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang tanghali sa bawat isa.